Alam nyo, simula nung binili namin itong TV na to, puro problema binigay sa amin ito. Ay, nako. Ito yung nagkaroon ng problema sa flickering. Na nakalagay din dito sa YouTube channel ko yung video kung paano ko siya ginawa. Panoorin nyo. Ito yun. Binaklas ko yan dyan, tapos nilagay ko dito sa sahig. Ang tagal-tagal na panahon bago ko nagawa. Kaya ako lang ginawa to kasi, magbabagong taon, sabi ko baka abutan pa next year. Nagawa ko naman. Ngayon naman, recently, nagkaroon naman ng panibagong problema to. Nag-blackout to. Walang power, ayaw sumindi. Tapos yung LED power indicator light niya, yung berde. Pula lang yan, ayaw magberde. Pula na na blink ng blink. Ang sabi ko, problema na naman. Siyempre, kung power ang issue, baka yung power supply board. So, tinignan ko yung power supply board, parang may sinyalis na nasusunog. Alam niyo yung parang nangingitim. Pero, hindi naman. Kasi, ang lumalabas na voltahe sa power supply board, sa mga TV, nasa 12 o kaya 24. Mga malalaking ganito, nasa 24. Okay naman yung niya Yung 24 DC volts niya okay naman So, hindi doon. Meron din akong nakita na ang pwedeng problema yung Wi-Fi module. Pagka pala ang Wi-Fi module ay nasira, ganun din ang effect. Para siyang walang power, ayaw sumindi. Tinignan ko naman yung Wi-Fi module, tsaka madali lang check yun I-isolate mo lang yun pagka nagkaroon na ng picture, ibig sabihin, yun ang problema. Hindi naman Finally, ang naging problema talaga nito, yung backlight. Meron palang pundido na tatlong backlight. Ang backlight kasi nito nakasalansan, 12, pa ganun. Tapos yung bawat strip, merong 5 yata yun na ilaw, na bulb. 3 ron ang napunde. Bakit nagkakaganon? Ano ba yung dahilan kung bakit napupundi yung backlight? Tsaka parang may sunog yung power supply board. 'Di ba? Ang dahilan noon, 'di ba, overheating? Palagay nyo. Kasi dati ito, pag nararamdaman ko to, pagka sinasalat ko yung likod, sobrang init. Pero ngayon hindi na. Significantly, nagkaroon ng pagbabago. Tuturo ko sa inyo kung ano yung pwede nyong gawin para ma-prevent yung mga nangyayari sa akin. Kasi sa akin, correction na to Yung sa inyo, kung hindi pa nangyayari to, para ma-prevent nyo. Ngayon, kung yung TV nyo naman ay nakatambak na dahil walang power, tignan nyo kung baka pundido lang yung backlight. O kaya baka wala nang lumalabas na power supply dun sa sa board. O kaya baka yung Wi-Fi module. Checkin nyo, pa-check nyo. Pero sabihin nyo na yung tatlo na yun para alam nilang meron kayong idea. Ayan, ayaw lumabas kasi sa YouTube yung pag pinindot mo yung menu, kaya punta tayo sa regular channel. Ang gagawin natin, pindutin nyo lang tong menu na to. Ayun, lalabas yun Menu. O menu. Ayan. Tapos, okay nyo yan. Lalabas ngayon yan. Ayan. Lalabas yung live TV settings. Kung ganito rin yung TV nyo, pero kung ibang TV, kapain nyo na lang kung ano yung para lumabas yung video settings na yan, yung mga settings na yan, Ayan, para lumabas yan, parang telepono lang, yan, settings yan Yan yung icon ng settings Pag lumabas na yan, okay. Lalabas ngayon yung backlight. Ayan, Kasi yan, naka 100 yan. Sa mga tindahan kasi, yung mga naka-display, tsaka mga binebenta nila, kasi ide-demo nila yun Naka 100. Kasi bakit? Bakit naka 100? Kasi gusto nilang makita ng mga tao na malinaw yung TV nila. Kaya sinasagad nila. Hindi naman nila binabalik na. Kaya pagdating sa bahay, hirap na hirap yung TV natin. Naka 100. Ngayon, pakita ko sa inyo yung 100 Ang pag-adjust niyan, pipindutin mo lang tong down para pumunta ron sa backlight. Tapos okay mo.
Ayan, oh, ang pag-adjust naman yan, ito, pataas. Yung sa kaliwa, pababa. Ilagay natin ulit sa 100. Pag ibabak naman natin, hindi pwede okay dyan eh. Back lang yan eh. Back. Pareho lang yun. Wala naman pinagkaiba. Balik uli natin para makita nyo paano ina-adjust sa 60. Pipindutin nyo lang uli yung menu. Lalabas yung menu. Okay. Lalabas yan. Okay yung video. Lalabas yung backlight. Lagay nyo sa backlight. Okay. Tapos, ibaba nyo yan. Pindutin nyo to. Baba nyo sa 60. 60 lang. Kayo bahala kung anong gusto nyo. Baka pwede pang 50 yan eh. Pero ako 60, okay na sa akin yung 60. Yan. Tapos i-back nyo lang. Yan. Yung arrow, back. Back. Yan oh. Linaw eh. Pumunta tayo sa YouTube. Ayan. Oh, di ba? Kung hindi pa nga pala kayo napupunta sa aking music channel, oh, and music channel ko sa YouTube, oh. Ayan. Baka hindi pa kayo nadadalaw dyan. Teob Pinoy Music and Guitar Channel. Diyan ko pinopost yung tungkol sa mga gitara, sa mga effects, mga cover, ano pa, yung mga kahit ano, basta tungkol sa gitara at sa tugtugan. Nilalagay ko dyan. Baka hindi pa kayo nakaka-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, tsaka i-like nyo yung mga video. Yan yung banda namin. Oh, ang linaw ah. Di ba? Ngayon, kung sabi ko nga, kung luma na yung TV nyo, prevention, gawin nyo na kaagad to para hindi na ma-expose yung TV nyo sa ganung, magamit nyo yung TV nyo sa ganung setting. Gawin nyo na kaagad dyan. ASAP. Now na. Gawin nyo na yung tinuro kong setting. Pero kung halimbawa, bibili pa lang kayo ng bago, doon sa tindahan, makiusap na kayo doon sa sa technician ng tindahan. Kung halimbawa, sa SM, sa Abenson, halimbawa, sabihin nyo na lang sa technician na paki-adjust nga sa 60 yung ilaw ng video. Para kasi kung hindi naman kayo katulad ko na mahilig mag-DIY at magkakalikot eh, baka may pagdating nyo sa bahay, hindi nyo pa magawa. Pagawa nyo na. Para pagdating nyo sa bahay, meron na kayong peace of mind. Di ba? So pag ginawa nyo itong ginawa ko na to na setting, anong maging beneficyo nito? Sinasabi ko sa inyo, puro advantages to. Wala tong disadvantage. Puro benefits to. Sabihin ko sa inyo ano ang una? Ang unang-una, ay komportable to sa mata. Siyempre, binaba mo ng 40% yung liwanag, tapos hindi naman apektuhan yung yung quality ng video. Natutuwa ka rin sa panonood, tapos alam naman natin na ang sobrang liwanag stressful sa mata yun eh. 'Di ba? Eye strain yun eh. So ibig sabihin, komportable siya sa mata at saka safe siya sa mata. 'Di ba? Pangalawa, komportable siya sa TV. Kasi significant yung yung adjustment natin na nawala yung 40. Di ba? Yung 40% na nawala. Ibig sabihin, may iwasan yung pagkapundi ng mga backlight. Tsaka eventually baka yung yung power supply module o yung power supply board masunog yun. Puro gastos yun. Puro gastos yun. Tapos kung may pera naman kayo, pwede kayong magpapunta ng technician. Ang problema, inaranasan ko, hindi madaling magpapunta ng technician. Ewan ko kung naranasan nyo na yun. Hindi madaling magpapunta ng technician. Tapos, kung hindi naman kayo marunong mag-DIY, paano nyo magagawa? Di ba? Pag may pumunta namang technician, ang mahal siyempre ng bayad sa technician, ang labor nito, mahal eh. Kasi mahal ang TV. Di komportable rin sa TV. Sabi ng TV sa inyo, thank you, boss. At yung pangatlo, napaka-importante rin. Alam nyo kung komportable rin to sa bulsa. Bakit kamo? Sabi ko nga, yung adjustment na 40%, significant yun eh. Ibig sabihin, 40%
ang na less na power na kinukonsumo ng inyong backlight. Eh, dito sa TV, ano pa ba ang mga pyesa ng TV na malakas kumonsumo ng kuryente? Ako tingin ko kung meron pang iba, eh, kasama rin yung backlight. Kasi, yung backlight, eh, ang dami nun eh. Ang dami nun, di ba? 12 by 5. Di ano na yun? 60? 16 pirasong ilaw yun. Ayun, yun ang nagpapaliwanag dyan eh. Ano ibig sabihin nun? Ang laki ng matitipid natin sa kuryente. Di ba? So, pag malaki na titipid natin sa kuryente, anong komportable sa atin nun, di ba? Komportable rin ang ating bulsa. Oh, di ba? Oh, anong mga advantages? Komportable sa mata, sa kalusugan, komportable sa TV natin, oh, komportable sa bulsa. Ayaw nyo pa nun? Kaya mag-subscribe na kayo sa channel ko. Dito, tsaka doon sa music channel ko. Magkahiwalay ito eh. Ito ang aking mga DIY, unboxing, demo channel, ito yun. Itong mapapanood, kung saan nyo napapanood ngayon itong video na to. Pero itong kumakanta kami niyan, kasama yung banda, yung mga kasama ko sa banda. Sa ano yan? Sa aking music channel, sa YouTube din. Mag-subscribe na rin kayo dyan. Tapos dito sa channel ko na to, mag-subscribe na rin kayo. Marami kayong makikitang kababalaghan sa mga YouTube channels ko. O ano? Gets nyo? Okay, bye.